Multiverse, Parallel Universes. Kapag naririnig nyo ang mga ito, ang unang pumapasok sa isip nyo ay Marvel Cinematic Universe o MCU movies and series. O di kaya, yung Everything, Everywhere, All at Once. Star Wars, The Matrix, at marami pang ibang sci-fi movies. Pero, naiisip nyo ba kung imahinasyon lang lahat ito, saan ang gagaling ang creative idea sa paglikha ng mga ito? Diba? Interesting malaman kung ang mga ideyang ito ay maaaring posible. Ang mga posibilidad na mayroon nga talagang multiverse at parallel universes. Nakakabaliw na idea para sa tipikal nating isip, ngunit kung ang science ay nagkakaroon na ng mga teorya tungkol dito, malamang sa spiritual na pananaw, ito ay posible. Ano ba ang multiverse? Ang multiverse theory ay nagmumungkahi na ang ating universe na may hundred and billions of galaxies at hindi mabilang na mga bituin na nasa humigit kumulang na tens and billions of light years ay maaaring hindi lang nag-iisa. Mayroon pang iba bukod sa atin sa kabilang dako pa. Maaaring ang ating universe ay isa lamang bahagi ng mas higit pang kalawakan na tinatawag na multiverse. Posibleng may replika tayo sa ibang mundo o realm na infinitely o countless na persona tulad natin, countless Earths o ibang planeta, araw, buwan, mga bituin, etc. Iba't ibang parallel universes nating lahat. Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Ang konsepto ng multiverse ay matagal na ding nagiging diskusyon at argumento ng mga scientists at philosophers hanggang ngayon. Ang The Many Worlds Interpretation ang marahing pinakakilalang scientific idea na nagresulta sa katagang multiverse. Maraming naglabasang mga teorya ukol dito. Ito ay ang quilted, inflationary, brain, cyclic, landscape, quantum, holographic, simulated, ultimate. Ang pagkakaroon ng ilan sa mga posibleng multiverse na ito ay isang direktang bunga ng mga physical theories. Since may kahabaan ng bawat explanation tungkol dito, maiksi ko lang isasalarawan ang mga ito. Number 1. Inflationary universe. Ang teoryang ito ay nagsasabi na ang universe ay dumaan sa isang maiksi at biglaang episode na malaking expansion after ng Big Bang. Ang phenomenon na ito ay tinatawag na inflation at pinaniniwala ang nangyari 10 to 36 seconds lamang pagkatapos ng Big Bang. Number 2. Brain multiverse. Ang brain multiverse version naman ay nagsasabi na ang ating buong universe ay nag-e-exist sa isang membrane na lumulutang sa isang higher dimension or bulk. Sa bulk na ito, may iba pang membranes na may kanya-kanya ding universe. Number 3. Cyclic multiverse. Ito ay may multiple brains na nagbanggaan, causing the Big Bangs. Ang mga universes ay tumalbog o nag-bounce back at nag-pass through time hanggang sa sila ay mahila pabalik at muling magbanggaan, destroying the old contents and creating them anew. Ito ay modelo ng cosmic evolution na nagsasabi na ang universe ay dumaan sa endless cycles of expansion and cooling, each beginning with a Big Bang and ending in a Big Crunch.
Number 4. String Theory Landscape. Ito ang pinaka-updated na scientific story of Genesis sa Big Bang Theory na lumabas mula sa elements of string theory at cosmic inflation. Ang kombinasyon na ito ay para mas mapalawak ang scope ng Big Bang Theory upang mapagsama ang ideya ng infinite universes sa isang malawak na multiverse. Number 5. Quantum Multiverse. Ang quantum multiverse ay lumilikha ng new universe kapag may diversion sa mga events na naganap, tulad ng real worlds variant ng many worlds interpretation ng quantum mechanics. Anytime na ang quantum or subatomic process ay nangyayari saan man sa universe, ang wave function na ito ay nahahati sa dalawa, meaning parallel universes are constantly created. Mas clearer pang halimbawa, maraming mundo na nag-e-exist in parallel sa pareho nating space and time. Isang magandang example nito ay yung Spider-Man, No Way Home, kung saan tatlong persona ni Spider-Man ay magkakasama. Number 6. Holographic Multiverse. Ang holographic principal state ay nagsasaad na ang entropy ng ordinary mass, hindi lang black holes, ay proportional din sa surface area at hindi volume, na ang volume itself ay ilusyon at ang universe ay isang hologram na isomorphic sa impormasyong nakasaad sa ibabaw ng hangganan nito. Ibig sabihin na tayo ay nabubuhay sa isang simulated reality ng ating pisikal na mundo ay isa lamang ilusyon. Number 7. Simulation Multiverse. Tulad ng holographic, ang hypothesis na ito ay nagmumungkahi na ang ating universe na kasama ang ating galaxies, planets, and life forms ay isang malaking programmed simulation. Ang human experience ay actually isang artificial reality, kung saan may mas higher cosmic creator programmer na nagko-construct nito. Next, number 8. Ultimate Multiverse or Metaverse. Ayon dito, ang multiverse na ito contains every mathematically possible universe under different laws of physics. And last, Quilted Theory. Ang teoryang ito ang isa sa mas kilala o prominent. Ang Quilted Multiverse ay base sa ideya ng infinite universe. Ayon dito, ang matter sa universe ay mayroon lamang isang tiyak na bilang ng mga paraan upang ma-rearrange ang kaganapan nito. Kung ang universe ay infinite, ang mga pattern ay mauulit din eventually. Kung ang universe ay infinite o walang katapusan, magkakaroon ng infinite number of parallel universes sa loob ng kalawakan. Imaginein mo lang, meron kang isang deck of 52 cards na lahat ay nasa order. Sa tuwing isa-shuffle mo ang mga cards, malamang na magkakaroon ka ng ibang pagkakasunod-sunod na mga card. Ngunit kung isa-shuffle mo ang mga card ng sapat na beses, sa bandang huli, mapupunta ka sa parehong pagkakasunod-sunod na mga card na sinimulan mo. Dahil yun, may limit ka lang ng bilang ng mga card at bilang ng mga posibleng order nito. Kung maisa-shuffle mo ang cards ng infinite o walang katapusang beses, mauuwi ka sa infinite o walang katapusang posibleng mga kombinasyon ng cards. Interestingly, ang logic na ito ay nag-a-apply sa kabuuan ng universe. Lahat ng forms of matter at kung paano sila nag-i-interact sa isa't isa ay tulad din sa deck of cards, sa pagkakaroon lamang ng isang tiyak na bilang ng mga paraan na maaaring ayusin ulit ng matter ang sarili nito. Eventually, lalabas ang identical patterns kung makakapag-travel ka way beyond the space. Maaari mong isipin ang ating observable universe bilang isang partikular na kombinasyon ng matter. At kung ang universe ay infinite, ang kombinasyong iyon
will eventually repeat itself. Medyo confusing, pero para din tayo ang konseptong ito. We think we are complicated, pero tayo lang ang nagbibigay ng ganitong impression sa ating sarili. But when you transcend from these limiting beliefs, mauunawaan yun ito as you go along. So, moving on. Multiverse within a universe. Halimbawa, kung sasakay ka sa isang spaceship at makakapag-travel ka far beyond our universe, since our space is infinite, darating ka sa point in space na makikita mo ang isang replika ng ating universe. Makakakita ka din ng ibang solar system na may parallel version ng Earth na parang katulad din ng ating mundo. At posible ding ma-meet mo ang iyong sarili dun. Although, nasa parehong universe ka pa rin, ang konseptong ito ay maaaring isipin bilang isang uri ng multiverse, kung saan ang universe ay may infinite number of smaller bubble universes. Ang konseptong ito ay tinatawag na quilted multiverse, kung saan ang universe ay maaaring isipin bilang quilt at ang bawat square ay ang kanya-kanyang bubble universes. Sa konseptong ito, hindi naman daw kinakailangan na infinite ang size nito para magkaroon ng iba pang mga bubbles. Sa halip, ang universe ay dapat na sapat lang ang laki para magkaroon ng kahit ilang iba pang bubble universes. Kapansin-pansin, kung ang universe ay walang hangganan, magkakaroon ng walang katapusan bilang ang bawat posibleng pagkakaiba-iba ng universe. Ibig sabihin, pwedeng meron pang infinite number of universes tulad ng sa atin, at pwede din na may infinite number pang mga dinosaurs na hindi naging extinct. Kahit anong possible variation of reality na pwede mong maisip, so long as it obeys the laws of physics, na pwedeng mag-exist somewhere in the quilted multiverse at magkaroon ng infinite versions of itself across space. Posible ba nating marating ang ibang bubble universes? Unfortunately, maaaring imposible na actual nating mabisita ang ibang bubble universe base sa science. Ang distansya man ng pinakamalapit na bubble ay maaaring malawak pa na hindi pa naaabot ng ating technology sa ngayon. Higit pa dito, ang rate ng pag-expand ng universe ay mas bumibilis pa, na ang acceleration nito ay tumataas at lumalaki din ang distansya. Darating ang panahon na lalaki pa ang space ng mas mabilis kaysa sa speed of light, at mas magiging imposible ang makapag-travel beyond this certain point physically. Kaya ang lahat ay mananatili sa kanya-kanya nitong bubble universes. Sa mga nabanggit kong teorya, ang quilted at quantum ang most likely closer to spirituality. Of course, lahat naman ng hypothesis, pinibigyan ko din ng credit na in their own perspectives, meron silang point, and most likely, totoo para sa kanila dahil yun ang kanilang realidad. Multiverse and parallel universes can be experienced through our metaphysical state. Naturally, science needs proof or evidence, and ethereal things can be experienced through faith. Kung lahat ng teoryang ito ay naisip ng iba't ibang scientists at philosophers, most likely may katotohanan ito. Dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang reality na nililikha. Iba-iba tayo ng karanasan kahit pa iisa ang ating pinagmulan. Maaari ding totoo na tayo ay nasa isang simulation na para tayong mga AI na bawat nagiging patterns mula sa mga nagiging karanasan natin ay sinusunod ng algorithm. Kanya-kanya tayo ng pag-unawa, katotohanan, perspektibo at kaalaman base sa ating mga karanasan, choices at decisions. Kung maiisip nyo, tayo as human beings o any life forms sa kabuuan ng universe na ating alam ay may kanya-kanya ding universes. Yun nga ang napakagandang bagay na ating natutunan sa isa't isa.
Ang lumawak ang kaalaman mula sa iba't ibang realidad o universes ng iba't ibang tao. Nag-e-expand ako bilang isang universe mula sa inyo na may kanya-kanya ding universe of reality. Paano ko bang nasabi na bawat isa sa atin ay may sariling universe? Sa kabuuan ng isang tao, meron tayong veins, cells, internal and external body parts. Kasama pa ang ating emosyon, mental, and spiritual part na hindi nakikita physically. Pero alam mong kasama sa ating pagkatao. Ang mga sangkap ng isang human being ay tulad ng ating universe. And maybe, ang na-experience at nasasakop nating universe ay may mas higit pa na hindi natin natutuklasan. Tulad ng dark matter, black holes, other realms na alam nating meron kahit hindi pa natin naipapaliwanag o nararating. Ang parallel universes in the multiverse ay totoo para sa akin. We can shift and change our realities because we have the power to do so. Hindi lang natin ito namamalayan pero posibleng nangyayari na sa atin. Sa mga consciously aware, alam nila ito. Tulad lang ito ng isang TV unit. Kapag binuksan mo ito, maraming channels kang pwedeng pagpilian. Pwede mong i-change ang channel based sa gusto mong panoorin. Tulad natin ang TV unit. May iba't ibang dimension o reality tayong pwedeng puntahan sa bawat channel na gustuhin natin. Nakabase lahat yan sa pagtanggap mo sa iyong sarili, sa iyong mga choices, decision, at realidad na nililikha. Halimbawa, pwede kang mag-switch sa low vibrational state o high vibrational state. O di kaya, pag nawala ka na sa mundo, makakarating ka sa iba't ibang lugar na gustuhin mo, pero iisa pa din ang iyong consciousness. Similar, like the multiverse, you can create your own reality, your own heaven, or hell, or neutral. Ang multiverse ay hindi na kinakailangan ng physical na katawan para mapuntahan. We can travel spaceless and timeless sa ibang dimension if we are willing enough. Ito ay posible sa pamamagitan ng visualization sa meditation, astral projection, lucid dreaming, and shamanic practices. We are powerful light beings because we are made up of energies and the extension aspect of our divine infinite source. Para mas ma-develop nyo pa ang inyong mga sarili, believe in your own potential, have faith and trust in yourself. God is within all of us. Hindi siya nakahiwalay sa atin na palagi nating tinitingala sa kalangitan. The divine infinite God or source is not the same traditional God na nakagisnan natin. Ang Diyos na sinasabi ko ay wala pang makakatuklas ng kanyang hiwaga at kalawakan. Kaya ang ideya ng multiverse ay hindi natin masukat o maisalarawan. Kaya tayo ay nananatili sa teorya dahil inihiwalay natin parati ang God being sa atin. Kung naniniwala ka na bahagi ka ng universe, na ang universe natin ay bahagi din ng mas malawak pang universe and so on, God is infinite. Hindi siya nasa mga alamat lang, mitolohiya o Biblia. Walang makakapagsalarawan sa kanyang kalawakan. Ang atin lang magagawa ay tanggapin na tayo ay mga divine beings na bahagi niya, na ang ritmo ng kanyang puso ay tinitibok din ng ating puso. We are God, and God is us. God is all that is. So, yun na lamang po muna. Peace, love, and light. Thanks for watching.